Hello, hello collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. This message is a timeless reading. Kaya kung kailan nyo po ito nakita at mapanood, kung kailan mo to maklik, ito yung right moment para malaman mo ang mensaheng ito mula sa yung spirit guides, okay? So while I shuffle your cards, I want you to make a wish. So ngayon pumikit ka na, i-wish mo na yung hinihiling mo para makuha mo yung frequency nito. Okay? So, let's begin. Spirit Guide, Holy Spirit, ibigay po natin kay collective ang mensaheng dapat nilang malaman today. Your current energy, meron kang the Death card, beautiful. In the area of what you need to focus on and what's coming in, the Justice card, wow, beautiful. At ang fortune mo, the World card, lovely, lovely, lovely. At the background of your deck, meron po kayong the Star card. Si Star card, napakaganda collective, okay? Dito sinasabi ng yung spirit guides na ang pangarap mo ay abot kaya. Kung ano man tong pinagsusumikapan mo this time around, kayang-kaya mo siyang abutin at meron kang tsansa. Yun ang maganda eh. Meron kang tsansa na ito ay maabot, ito ay marating, ito ay dumating sa yung realidad, kumbaga. Ngayon, kung dumadanas ka, cancer tuloy, baka cancer ka, no? Nakita ko dito na for many of you, maaring may cancer sa buhay mo or may cancer sign sa ginagalawan mo, no? Sabi dito ng iyong spirit guides na people around you can really affect you. And your spirit guides are telling you, huy, huwag kang papaapekto. Huy, kung sino man yung cancer energy sa buhay mo, huwag mo siyang pansinin, huwag mo siyang hayaan na sirain yung iyong momentum o iyong ginagawa. Okay? Here, sabi dito, kung nanggaling ka sa medyo mahirap na sitwasyon sa buhay mo, collective, ito ay malaking indikasyon ng pag-angat. Okay? Kung nanggaling ka sa sakit, kung nanggaling ka sa very traumatic experience, kung nanggaling ka sa hirap, sa pagod, sa kayod, makakaasa ka, it will be better soon. Okay? Ito ang pag-asang bigay sa'yo ni Star Card. Kayo din po ay tinatanong ng yung spirit guides today, collective, kung ikaw ba'y nawawalan na ng gana sa iyong mga pangarap? Meron kang goal meron kang gustong abutin, pero parang tinatapik ka ngayon Tinatapik ka ng yung spirit guides na, huy, huwag ka naman mawalan ng gana. Huy, huwag ka naman mawalan ng pag-asa. May laban pa tayo. Meron pa tayong igugora dito, okay? So, ito ay pangako sa'yo na everything will be fine, everything is reachable, at kayang-kaya mo marating yan, okay? So, in your current energy, meron kang the Death card. Si Death card, sinasabi dito, collective ng iyong spirit guides na kung ano man yung mga bagay before na talagang akala mo walang katapusan, walang walang pag-angat, akala mo hanggang dito lang ako, akala mo ang hirap-hirap, nakakapagod, and you feel like gusto mo nang sumuko. Sabi ng iyong spirit guides, kung ano man yung mga bagay na mapuputol, matatapos, hihinto, yan ay nakatadhanang mangyari. Bakit? Dahil yung paghinto ay isang indikasyon ng pagpasok sa isang bagong bagay na magpapaangat sa'yo. Example, this time nakaranas ka ng ending ng trabaho, ending ng love life, ending ng pangarap, or ending ng isang bagay na akala mo forever, akala mo may saysay sa akin. Pero at the back of your head, you will realize, ay, siguro nga dapat ko nang i-let go ito. Siguro nga dapat ko nang bitawan ito. Siguro nga hindi ito para sa akin. Kaya kahit anong pilit ko, lalo ako nahihirapan. No? Nakita ko dito, collective, na kapag binitawan mo na yung kabitaw-bitaw at hinayaan mong matapos, maputol, mag-end totally sa life mo, doon magsimulang umangat ang lahat sa'yo. Narinig ko na kung ano man tong pilit mong niyayakap, pilit mong kinikip at kinokontrol, ito yung sagabal kung bakit siya hindi makapasok-pasok. Okay? So, kapag inend mo na yung isang bagay o isang relasyon o isang endeavor sa life mo na talagang nagdudulot ng labis-labis sa stress,
Diyan magsisimula ang pag-angat ni collective. I-clarify natin siya. You're on the path of transformation dito ha. Medyo magbabago ang iyong perspektibo or ang iyong buhay in general dahil hinayaan mong matapos yung katapos-tapos na. Clarify natin with the life cards. Trust. Oh, magtiwala ka daw, collective. Napakaganda. Trust. I accept that my inner voice will always guide me correctly. Magtiwala ka lang. Ramdam mo na to eh. Alam mo to sa sarili mo kung ano yung mga dapat mong putulin. Para makagaan. Para makapag-focus ka na lamang sa karapat-dapat. Kaya continue hoping and continue having faith. Sabihin mo, God, alam ko po na dapat ko nang itigil ito. Dapat ko nang putulin ito. Dapat ko nang isuko ito. Kung ano man po ang dulot sa akin pagkatapos itong lahat, aasa po ako sa inyo, mananalig po ako sa inyo na ilalapit mo ako sa para sa akin talaga. So anong dapat mong gawin, collective? Trust. Manalig, magtiwala, maniwala na kung ano man tong puputulin, hindi to para sa'yo. Hindi to beneficial sa'yo. Baka makasakit pa nga yan in the long run, di ba? So hayaan mo siyang mag-end, hayaan mo siyang maputol para talaga mag-streamline ang daan mo patungo sa iyong pangarap. Okay? In what's coming in, meron kang the Justice card. Hustisya. Hustisya ang darating sa buhay mo this time. Narinig ko na kino-correct ni universe yung mga bagay na mali. So para bagang sabi niya, okay, putulin natin to dahil hindi ito ang para sa'yo anak. Parang ganyan. And now, panahon to para balansehin mo muna, collective, ang buhay mo. Sabi ko nga parang nag-google ka ng maraming oras dito, pagod, pawis, pera, effort, lahat. And then, boom, hindi pala pwede, hindi pala ayos, di ba? So, ngayon, pag-uusapan natin, paano ba natin babalansehin yung ating buhay moving forward, especially patungkol sa iyong pangarap. No? So sabi dito, panahon to para mag-gather ka na maraming impormasyon. Example, natigil na yung isang trabaho para sa'yo. Sabi mo, ano ba yan? Bakit natigil? Bakit ganto? Sige na nga, i-let go ko na, pabayaan ko na. Ending na yun eh. So now, magpaplano tayo. Saan ko gustong pumunta? Anong gagawin ko? Legit ba yun? Pwede ba ako doon? Swak ba sa akin yun? Much better ba dyan? Kakalkalin mo lahat ng impormasyon doon sa bago mong gagawin. Para kapag handa ka na, walang antala, walang delay, walang distraction or walang pagkaligaw. No? So sabi dito, binibigyan ka ng tsansa ngayon, collective, ng iyong spirit guides na maupo and gather many information para bawat hakbang tama. Kasi alam mo, si Justice card is all about action and consequence. So binibilinan kanya na, huy, bawat hakbang isipin mo muna kung tama para walang maling consequence. Okay? Armasan mo ang sarili mo ng truth. Kita mo ba yung espada niya? Kaya nakataas yan kasi yan ay simbolismo ng katotohanan. So kailangan muna, collective, hanapin mo muna ang truth before stepping forward. Ayun yung paan niya, oh. Gusto niyang umabante, pero paandap-andap lang. Kasi nga, kailangan niya munang siguraduhin na yung bago niyang gagawin ay legit, maganda, at hindi mauulit yung nangyari dito. Okay? Bigyan kita ng healing cards for this time. Clarify natin, healing cards for the Justice card. Pero alam mo, nakita ko dito na may magandang karmang darating sa'yo. Magandang resulta after the ending of this one. Okay? Success isn't what you have. It's what you do with what you have. Yes, napakaganda ng mensahe dito. Himayin natin para sa'yo. Okay? Ang sabi na yung healing card, yung tagumpay daw ay hindi yung mga bagay na meron ka. Yung tagumpay ay mga bagay na ginagawa mo sa mga bagay na meron ka. So, ang tagumpay daw ay hindi nakukuha sa dako paroon. Nakukuha mo ang tagumpay sa kung anong ginawa mo sa mga meron ka ngayon. No? It's all about you making use of what you have and gamitin mo yung mga meron ka
yun ang armas mo to succeed. Hindi sa dako paroon, hindi doon, hindi doon, hindi next year, ngayon. No? Ang tagumpay ay kaya mong kunin ngayon. Kaya kung marami kang mga pagkadapa, pagkatapos, ending, suffering, tapos na yan. Cut short na yan. May karma ka na, di ba? May good karma ka nang ma-harvest. Kaya panahon to para bumangon ka, gather mo lahat ng things mo, gather mo lahat ng impormasyon na meron ka at mga armas mo dyan at doon tayo lalaban ulit ngayon. Success will lead you to success. Kaya lagi mong isipin, teka, wala kasi akong ganto. Ay, kulang pa ako ng ganyan. Ay, hindi pa ako maalam dyan. Sabi ng iyong spirit guides, excuses, excuses, excuses. Meron ka na mga bagay sa buhay mo na maaaring magpatagumpay sa'yo. Okay? It's all about you ending and starting a new cycle in your life. Meron kang magagamit, meron kang armas para tumulay sa mga bago. Okay? Especially here in your fortune, the world card. It's all about you completing something. Nakompleto mo na yung cycle nito, kaya ending na siya. No? Kaya ngayon kung dumadanas ka ng hirap sa pera, hirap sa trabaho, hirap sa love life, or patong-patong yung problema, your spirit guides are telling you, ending na yan. And you are now completing that cycle. Pinagdaanan mo na, nabuo mo na, gets mo na yung lessons, gets mo na yung gustong ituro sa'yo ni universe at ni God. So ngayon, papasok ka ngayon collective sa isang bagong antas ng buhay mo. Some of you are getting a new job, getting that new place, getting that new life, new career, maaring bagong lugar, baka lilipat ka abroad or lilipat ka ng ibang kumpanya or ibang territory, ganyan. It's all about you exploring what is new for me. Ano pa ba yung bago para sa akin? Ano pa ba yung naghihintay for me na wala dito? Na pinutol sa akin ni God kasi sabi niya, that is not for you. Ito yung para sa'yo. So kung dumadanas ka ngayon collective ng hirap dahil may nawala at iniiyakan mo yan, ngayon ka dapat ma-excite dahil meron pa parating na maaari kang magtagumpay, flying high, at mas mataas kumpara before. No? So ngayon, kompletuhin mo na yan, i-close mo na yung chapter na yan, and move on. Pag alam mong dapat nang bitawan, bitawan, dahil you're on the path of pag-angat. Mag-rise up ka na aangat ka na So, wag mong pigilan ang sarili mong umangat. At kung kailangan talagang isara yung chapter na yan, isasara mo na. Para makapasok ka na sa full potential mo and good life mo. Alam mo, sinasabihan ka dito ng get out of your shell. Kung mawala ka sa yung maliit na mundo or maliit na limitadong space. Kasi kung talagang gusto mong magtagumpay, kung gusto mong mag-grow, aalis ka dyan, bibitawan mo yan because you know na kailangan kong lumago. Uhaw na uhaw ka ngayon sa bagong bagay, bagong pera, bagong pangarap. You want to be bigger, you want to be better. Ramdam ko yan sa'yo na gusto mo nang umasenso, gusto mo nang umunlad. And the only way for you to do that is to get out of your comfort zone, get out of your shell. Okay? And kompletuhan na yan dapat kompletuhin. Narinig ko dito kung ikaw ay naghahanap ng dokumento, training, workshop, or interview, makokompleto mo yan and you will be successful on that. This card is a yes card. Kaya kung meron kang tanong ngayon na yes or no, this is completely yes para sa'yo. Okay? Congrats po. Bigyan kita ng timeline card for your reading for today. So Holy Spirit, Spirit Guides, bigyan natin ng timeline, si Collective para sa kanyang reading for today. You have next fall. Kailan ba next fall? I'm hearing it could be on October to December or third quarter ng taon na ito. So you have 12, 1 and 2. Special number po ba sa inyo ang 12, 1 and 2? Kung yes po, ibig sabihin, this reading is for you. Pero kung hindi naman, ibig sabihin po ang number 1, 2 at 12 ay lucky number mo. Okay? Next fall daw. Ibig sabihin sa susunod na taglagas. So maybe sa atin dito sa Pilipinas, mga ano to winter, spring.
Siguro mga by October nga, no? Mga October, November, ganyan. So sinasabihan ka ng yung spirit guides to really focus on those dates. The third quarter of the year or uh, palagitnaan, middle of the year, ganyan. Padire-diretso doon hanggang bago magpasko. Okay? So sinasabihan ka dito na things will go clear at that time. Things will start to eventually open for you. Kung nag-e-end ang mga bagay mo ngayon, by the middle of the year, asahan mo, collective ha, kinarikula ko pa iniisip ko pa, teka, ano ba yung next fall? Ano ba tong calculation na to? Binilang ko pa. Sabi, narinig ko, by middle of the year, up to the last quarter, papunta doon, everything will start to change for you. Okay? May bagong papasok na karmic result or magandang pag-advance for you and i-harvest mo this time itong bagay na ito. Okay? Open yourself to new things, especially starting by June, July, August, ganyan, September. Sabi dito, buksan mo ang sarili mo sa mga bagong bagay. Okay? Hindi pwedeng, mga September, October, November, ganyan. Hindi pwedeng sarado ka, hindi pwedeng ayaw mo mag-try because papalapit na papalapit ka na sa pangarap mo. Kaya buksan ang sarili next fall sa dulong parte ng taon na ito para yung ending ay magkaroon talaga ng saysay, no? Sabi ko nga, kapag merong na umalpas sa kamay mo, ibig sabihin, merong ibibigay na bago sa iyo si God. Kaya, do not cry now. Do not feel defeated. Huwag kang umiyak dyan dahil merong paparating na bago na talaga magpapatagumpay sa'yo. At yun ang aabangan natin. Okay? Bigyan kita ngayon ng money cards. Money cards for this time in your life. Shedding, reducing losses, elimination, and completing a new metamorphosis. Time to set higher goals. Yes, kapag in-end mo na yung isang bagay, you are set to higher goals, higher life, higher frequency. Nag-shed ka daw ngayon para kang ahas na nag-shed ng balat. Ano ibig sabihin nun? Tinatanggal mo, pinuputol mo na yung hindi para sa'yo. Kaya hayaan mo lang maalis yung mga dapat maalis, kaibigan man yan, kakilala, or trabaho, or pangarap. Hayaan mo mawala yan. Kasi darating yung bago. At yung bagong yun ang mag-set sa'yo ng higher calling. Okay? Another message you have, spiritual work. Open your heart to a spiritual career and heal the human heart. You are a light worker. Sabi dito, kailangan mong pagaanin or kailangan mong maging closer sa iyong intuition. Maramdaman mo yung tawag ng iyong damdamin, ang tawag ng iyong spiritual life. Sabi dito, maaari ka rin maging tulay para sa ibang tao. Some of you are working sa medical field, sa hospitality field, sa mga lugar kung saan kinikater mo yung needs ng ibang tao. Kitang-kita ko dito na ikaw ay isang malaking instrumento para tulungan sila. So, very, very valuable ka. So, kailangan talaga ngayon ground yourself, matuto ka mag-meditate, magpahinga, matulog, para lagi kang refreshed and you are ready to fight every single day. Kasi maraming mga taong umaasa sa'yo. Maraming tao ang nakadepende sa'yo. Kailangan ka nila, kaya kailangan okay ka. Okay, collective? Another message. Looking, have an eye for beauty and uncover hidden charms. Seek and you will find it. Sabi dito, buksan mo ang iyong mata. Kitang-kita mo sa paligid kung ano yung mga potential sa'yo. Kung meron mga natapos, makikita mo dyan kung ano yung potential for you. Ang kailangan mo lang, open-minded, open your eyes, open your heart for the blessing. Okay? Kaya huwag ka magdamdam kapag may natapos, huwag ka magdamdam kapag may nag-ending dahil inaalis talaga yan sa'yo ni God para sa pagpasok ng bagong bagay. Okay? So, collective, bigyan kita ngayon ng money and manifestation ritual. Pumikit ka ngayon while hearing this sound at ihiling mo na yung prayer mo. Okay? Let's begin. Pikit ka na. Let's go. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga collective today. Thank you po for watching hanggang dulo and congratulations. Things are getting better for you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.